Nalugi ka ba? Nawalan ka ng pera? Nahatak ang iyong sasakyan? Sunod-sunod ang problema. Panuurin mo ito. Good day mga kasabwat. Ang pag-uusapan natin ay ang karanasan namin tungkol sa Fortuner na 2.5 to almost 3 years naming pag-aari at hinuhulugan, pero nahatak pa rin ito ng bangko. FYI, ako po ay naging guro sa Macau, China, kaya lumaki po ang atin pong sahod from 5 digits, naging 6 digits, at nagkaroon po tayo ng oportunidad upang magkaroon ng Fortuner. Hindi pa na-washingan. Ay, naka-off pala. Ito ang tingnan natin kung ilan yung natak. Ayan. 40,524. Kanya-kanyang picture din dyan. Kanya-kanyang picture. Sigurado na mo rin, may nag-tiktok dyan. Inopen lang Nakita nga, di ba dito ang mga tiktokeris? Inopen lang. Nung nakaraan, dito sila nag-tiktok mo dyan. Nakita mo sa'yo. Inopen lang Baka nga si Pinoy nandito eh. Pero walang naglalaro. Grabing tao. Oh. Daming tao, ang daming sasakyan, walang maparkingan. Ito ang kalagayan ngayon ng outlet. Ano tawag nito? Lima? Lima pa. Lima Park? Dami oh, pati bata. Hindi natakot ang Ito ang boyfriend ni Tans at si Ate Tans. Yan. Vlog pala rin, vlog pa yan, vlog. Hi guys. Daming sasakyan, walang maparkingan, daming tao. Tao. Dami tao naman dito. Sabi. After 4 years na pagtuturo sa Macau, China, ay minabuti kong umuwi ng Pilipinas upang aking ipagpatuloy ang pangarap na hindi ko pa naabot. Subalit, hindi laging smooth ang takbo ng buhay. May mga pagsubok na pagdaraanan katulad ng bagyo. Mayroon din tayong kasunod. Dami nating kasunod. Hindi nga rin sila nag-overtake. Ay, nakakatakot naman. Batid ko na hindi lamang ako ang nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pati ikaw na nanonood ngayon, dumaraan ka sa pagsubok. Ito oh. Kawawa naman yung nakabangkulog. Grabe, lakas ng hangin. Oh, ambulansya pa. Lakas. Hindi talaga makapagpapit. Takot na to. Grabe oh. Makita ang daan. Grabe ang dilim. Ang dilim ng ating paglalakbay. Pagkatapos kong mag-resign sa Macau, China, wala na rin po ang aking 6 digits monthly income. Dahil dito, ang aming financial na kalagayan ay biglang nagbago. Ultimong ang aming mga pautang ay hindi namin masingil. Mga pautang sa mga guro, sa mga negosyante at iba pa. After 2 years na nandito na po ako sa Pilipinas ay hindi pa namin ito nasisingil. Subalit, ang mga bagay na ito ay hindi nagpahina ng aking loob. Nagdesisyon ako na ipahatak ang Fortuner noong March 2022. Masakit sapagkat ito ay talagang pinaghirapan ko. Yung almost 4 years kong pagtuturo sa Macau ay talagang nagkaroon ako ng kaisipang
mayroon man lamang remembrance, at isa sa remembrance ay ang pangarap kong magkaroon ng Fortuner Toyota. Subalit dahil hindi na po kaya, walang nagbabayarang mga pautang, ay napilitan po talaga akong ipahatak. Masakit man, pero kailangang tanggapin sapagkat ang bagyo ng buhay ay kusang dumarating. Kaya't patuloy pa rin ang buhay kahit wala na ang Fortuner. Sinikap kong maging produktibo at maging masaya. At tunay nga po, ang sasakyang Fortuner ay hindi nakaalis o nakabawas ng kaligayahan ng aming pamilya. Bagkus, ang mga leksyon nito ang naging dahilan upang kami lalong maging mas matatag. Oto talaga naman, seryoso oh. Billy! Pupunta kami sa aming lola, dadalawin namin si lola kung okay na. Papunta ito ng lugar nila nanay. Dulo na ng bundok. Ito ang daan dito. Nahatak man ang Fortuner, bawing-bawi naman ang higit 1,000,000 peso sa karanasan na ibinigay nito sa aming pamilya. Unang-una, naikot namin ang maraming bahagi ng Luzon, from Ilocos na tinirhan or pinagmulan ng aking mahal na ina. Naipasyal namin siya sa aming mga kamag-anak doon sa Soyo, Ilocos Sur at Santa Cruz, Ilocos Sur, na kung saan dati ang aking ina ay pinaaral niya kami sa pamamagitan ng pagbenta ng mga bagoong daing galing sa Mindoro papuntang Ilocos, at sumasakay siya sa mga bus. Pero ngayon ay hindi na siya nagdala ng mga paninda, bagkus siya ay nakasakay sa Fortuner at nakasalamuhan niya ang kanyang mga pinsan, mga tito at tita sa Ilocos. Tunay po na kapag mayroong sariling sasakyan, madali ang magbiyahe. Hawak mo ang iyong oras. At yun ang kagandahan na naranasan namin magkaroon ng sariling Fortuner. Naipasyal din po namin ang aking biyanan sa Nueva Ecija sa Cabanatuan sapagkat nandun ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina, at nakita ko po ang kaligayahan ng mga mahal sa buhay, lalo-lalo na ng mga magulang na maipasyal mo sa pamamagitan ng maayos na paraan, sa maalwan na paraan. Nakapasyal din po kami sa Pampanga, sa Quezon, at sa iba't ibang bahagi pa ng Luzon katulad ng siyempre ng Batangas, ng Laguna, ng Cavite at marami pa pong iba. At tunay, yung ligaya na nararamdaman mo ay ganun na lamang sapagkat nararamdaman mo sa sarili mo na buti na lang pinagpala ka ng Diyos at mayroon kang pagkakataon na nakaranas na magkaroon ng sariling sasakyan. Naramdaman ko rin na kapag mayroon kang sasakyan ay marami kang bagong kaibigan, makikilala mo yung mga dating kamag-anak mo na hindi mo napupuntahan, at yun ay isang napakalaking pribilehiyo kapag mayroon kang sariling sasakyan. Kaya nga po yung mga leksyon na ito ay tumatak sa isipan ko na napakasarap magkaroon ng sasakyan na iyong pinaghirapan. At isang inspirasyon na magandang abutin ng bawat tao na magsikap tayo na magkaroon ng sarili nating sasakyan upang mayroon tayong choice na makapunta sa iba't ibang lugar. Pero paano natin ito aabutin? Katulad ng lagi kong sinasabi, isa-isip mo, gawin mo na inspirasyon ang mga bagay na ito. Kasi naalala ko, noong ako'y nagtuturo pa na walang sasakyan, yung wala kang masakyan na may gusto kang puntahan ay napakalaking challenge. Kaya yun ang talagang pangarap ko. Kaya nung ako'y magkaroon ng opportunity na magkaroon ng malaki-laking pera, ay yun ang aking priority. Pero katulad ng lagi kong sinasabi, hindi laging smooth ang buhay ng tao. Dadanas at dadanas tayo sa mga pagsubok. At ang pagsubok na ito ay tuloy-tuloy na dumating sa akin mula 2022
hanggang 2023. Nagkaroon ng mga disgrasya. Nakadisgrasya kami at yun ay aming binayaran. Nagkaroon din ng problema sa aking negosyo at nagkasakit din at ipina-check up ang aking anak. At lahat yun ay gumastos. Pero lahat yun ay naging dahilan para ako'y maging matatag. Nawala man ang Fortuner, masaya pa rin ako dahil alam ko huwag na huwag kong iisipin ang negatibo pagdating sa karanasang iyon. Sapagkat hindi makatutulong ang pagiging pessimistic. Ang kailangan ay maging optimistic. Positive lagi ang ating iisipin. Huwag tayong titingin sa mga pangit na nangyari, sa mga negatibo. Ang positibo ang tinitingnan ko sa pagkahatak ng Fortuner. Opo, wala na kaming sasakyang ganon, pero may kapalit na maganda naman na ibinibigay ang Diyos para sa akin. Katulad ngayon, kahit sa manok na inaalagaan ko, nakikita ko ang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng Fortuner sa kaligayahang ibinibigay ng mga manok. At ngayon, kung tatanungin mo ako kung mayroon akong pinagsisisihan sa paglabas ng Fortuner na ito, na gumastos ako ng milyon at ngayon ay nawala, ang sagot ko'y walang pinagsisisihan. Sapagkat nag-iwan ng malaking leksyon ang Fortuner na ito sa aking isipan. Unang-unang leksyon ay ang buhay ng tao ay kailangan mong sulitin. Gawin mo yung magpapasaya sa iyo araw-araw. At yun ang ginawa ko. Yung paglabas ko ng Fortuner, nandun na po, nagamit na po namin, na ipasyal ang mga magulang. Bago namatay ang aking mama at ang aking biyanang lalaki, kapasyal sila. At yun ay hindi kayang tapatan ng kahit ano pa mang achievement sa buhay ko. Sapagkat wala kami, wala ako, wala ang aking asawa, kung wala ang aming mga magulang. At karapatan nila or isang pribilehiyo sa kanila na sila ay mapaglingkuran ng mga anak, mapasaya ng mga anak kahit sa ilang mga bahagi ng buhay. Kaya kung hindi po ako naglabas ng Fortuner, wala pong ganun. Bagaman nahatak, yung leksyon na iyon ay napakahalaga sa akin. Pangalawang leksyon na naituro sa akin ng Fortuner, lalo ako ngayong magiging mas maingat sa paghawak ng pera na ipagkakaloob ng Panginoon sa akin. Hindi ko alam kung darating ulit ang mga ganong sitwasyon na mabibigyan ulit ako ng isang mamahaling sasakyan. Pero ito ang aking iniisip. Kung sakaling dumating iyon, mas pahahalagahan ko pa ang ireregalo sa akin ng Panginoon. At handa akong tanggapin iyon kung ipagkakaloob sa akin ulit. Sapagkat Panginoon pa rin ang mag-a-approve nito. Ang kailangan lang natin magsipag. Kaya po ako'y patuloy na nagsisipag, nag-iisip kung ano ang paraan para maabot ko ulit ang aking pangarap na iyon. Sapagkat ako'y naniniwala, ang Diyos ay nagpapala sa mga taong may mabuting puso. Kapag ikaw ay may mabuting puso, ibabigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Malay natin, pagkatapos ng Fortuner na wala, ay mas maganda na naman ang ibibigay ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, gumawa ng tama araw-araw, magpakasipag, mag-isip ng mga bagay na ikatutulong sa iyong kapwa. Huwag puro pansarili lamang, sapagkat darating ang pagpapala, ibibigay at ibibigay sa iyo. Opo, sa iba ay masakit kapag nawalan ng ganito. Yung iba nga kahit motor lang na nahatak ay masakit. Ngayong araw din po na ito ay kusa naming ipinahatak ang isa naming motor dahil hindi na namin nagagamit. At yun ay hindi masakit sa akin. Sanay na ako sa ganyan. Noong ako po'y binata pa, marami na rin akong naipahatak na motor. Maraming nawala. Pero hindi ako nagsisisi. Lahat yun ay bahagi ng buhay ko. At lahat ng mga karanasang iyon, katulad mo ngayon na nanonood, huwag kang matakot na mawalan ng 1 milyon, ng 2 milyon. Naranasan ko po iyan. Milyon ang nawala sa akin, pero yung karanasang iyon ay nagturo sa akin upang maging matatag. At kung sino man ako ngayon,
Bagaman sabihin na nating hindi ako milyonaryo, mahirap lang na katulad mo. Pero aahon tayo. Ngayong 2024, abangan mo ang buhay mo. Abangan mo rin ang aking buhay. Isishare ko ang aking mga karanasan. Naway patuloy tayong magkita-kita sa YouTube channel na ito. Paki-share, like, and subscribe na rin po. Maraming salamat po kasabuhat. Bye-bye!